Sino ba naman ang hindi mapapabilib dito sa Repsol? Siya lang naman yung pinagkatiwalaan ni Honda upang lumaban sa MotoGP. Mga pare ko, nag-change oil na po ako ng aking Honda Wave at ito po yung langis na na-drain ko sa kanya. At itong langis po na to, ito po ay Repsol Motorcycle Oil Rider. Kasi ito po yung ginamit natin nung last nag-change oil po tayo. At ito na rin po siguro yung oras upang reviewin po natin siya. At syempre sa pagre-review, kauna-unahan po natin inaalam dyan ay yung kanyang specification. Kung pasok po ba ito sa inyong motor. At yung number 1 specification na hanap natin, syempre yung kanyang viscosity na 20W40. Kanya naman viscosity, medyo pasok po ito dahil kalimitan naman po na nire-record na viscosity sa ating motor ay 10W30, 20W30, 10W40, 20W40. So okay na okay po ito. At yung kanyang API ay SL. So pang modern motorcycle po yung langis na to. At yung kanyang jaso ay MA2. So very good po to sa mga clutch na wet clutch dahil sigurado po kapit na kapit po itong langis na to sa inyong mga wet clutch. Kaya yung langis po na to ay pang wet clutch. So pwede rin po siyang pang dry clutch, wala pong problema, pero mas maganda po kung pang dry clutch ay MB po ang inyong gagamitin. At sa kanya naman pong presyo, ito langis po na to ay nag-a-average ng 200 to 230 pesos at 800 ml. Medyo may kamahalan since na mineral base oil lamang po itong langis na to. Hindi po siya synthetic base. Kasi naman po dahil po sa kanyang pangalan na Repsol. So kilala po natin yung si Repsol. Hindi pa po tayo pinapakanak ay may Repsol na po. Kasi since 1950 siya. At siya po ay nag-originate sa Spain. At matindi pa nito, itong si Repsol at si Honda ay nag-combine for more than 30 years na po sila magkasama na lumalaban sa MotoGP. At ayan po yung kanilang motor, yung kulay orange na yan. At yung kanilang champion rider ay si Marc Marquez. At naglabas din po yan sa Pilipinas na inspired naman po itong si Honda Wave 125. Repsol din po yan, no? So mabili po nung araw yan at talaga namang limited edition. Kaya mapagkakatiwalaan, itong langis na to. Mismo si Honda nga nagtiwala sa Repsol. Sa MotoGP pa yan. Tayo pa kaya. Pero sa MotoGP, hindi po ganitong langis ang ginagamit nila, kundi yung kanilang polysynthetic. Kaya kung gusto nyo pong gawing pang racing yung langis, yan po ang inyong bilin at ikarga sa inyong motor, yung polysynthetic ng Repsol, at siguradong magkakasundo kayo niyan. Itong si Rider, ito po talaga ay recommended natin pang daily use, yung pang service na motor, yung mga pang araw-araw niya dahil siya po ay mineral based oil lamang. After po ng 2,500 na pagtakbo, pagtama ng heat, mechanical at physical stress, ito na po yung ating langis at nag-breakdown na po yung kanyang molecules, kaya bumaba na po yung kanyang viscosity. Ayan, kita nyo, malabnaw na po siya. So okay naman po to dahil umabot naman po siya sa time of interval ng ating pag-change oil. At kung pag-uusapan naman po natin yung kanyang detergent na additives, okay naman din po dahil makikita nyo maitim po itong ating langis. At ang ibig sabihin po nyon, yung dumi po natin, yung carbon po natin sa ating makina sumama na po lahat sa langis, kaya po siya naandyan. So ibig sabihin yung detergent po natin gumagana po dito sa ating Repsol Rider na langis. So yung na-experience po natin nung ginamit po natin itong si Repsol Rider, wala naman po siyang pagkakaiba sa ibang langis. Sa init naman, hindi naman po siya masyado mainit since na 20W40 lamang siya. Yung 50, yan po medyo mainit po yan sa makina. At sa smoothness naman po, hindi naman po siya masyadong smooth na smooth. Kukumpara naman po natin siya sa mga polysynthetic oil. So normal lamang. Kaya nga masasabi ko sa langis na to, pang daily use lamang. So bawal po dito yung bibiritin nyo dahil hindi naman po siya pang racing. So yung mga pare ko, yung ating review ng ating Repsol Rider. So masasabi ko lang po dito is okay na okay po siya pang daily use.